Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga, pag-usapan na po natin ng mga mainit na issue sa lipunan. Nakapaw, pag-usapan po natin itong sinasabing bobo daw ni BP Sara Duterte. Kung talaga bang bobo? Hindi, kasi alam nyo mga kababayan, ipapakita ko sa inyo kung paano po hindi maintindihan at kung paano po talagang litong-lito si Madam Claire at ang Malacanang sa mga pahayag ni BP Sara Duterte, pero tayo naintindihan natin. Yun ang hindi ko magets kung tayong mga Pilipino, taong bayan, ay naiintindihan ang sinasabi ni BP Sara Duterte, bakit sila hindi? Alam mo kasi may mga tao na kahit anong paliwanag mo ayaw intindihin. Di ba? Mga ganyan lalo na yung mga jowa ninyong mga siraang ulo, yung may mga saltek. Ako po, ganyan talaga. Kahit anong paliwanag mo, talagang hindi niya iintindihin kasi ang importante, ikaw ang mali. Tama, mali. Di ba? Yung mga asawa ninyong, ewan ko. Yung baga nga ayaw intindihin at pagka ikaw ay nagpaliwanag, para bagang ikaw ay lagi na lang wala sa hulog. Pero ang totoo, ayaw lang naman niya intindihin, di ba? Ganun parang ganun si Aling Claire Castro. Ang ganda na ng paliwanag ni Madam BP Sara Duterte, ayaw niya talagang intindihin. Gusto niyang palabasin na tama siya palagi, di ba? At pinalalabas niya na parang ang gulo-gulo ni BP Sara Duterte. Ang gulo, pero tayo, intindi natin. Anak ng tutsang kalabaw, oo. Di ba? Simpleng-simple. Papakita ko sa inyo, baka sabihin niyo niloloko ko kayo. Ito muna yung pahayag ni BP Sara Duterte bago ko muna ipakita yung sinabi ni Aling Claire. Okay? At ngayon ding araw na ito pag-uusapan pa natin yung naku po, yung witness. Di ba? Yung sinasabing witness na itinanim daw ni Ontiveros, may dagdag daw. Meron pa pala dati. Ipapakita natin yung video Grabe talaga to si Ontiveros. Kung ang naiya may tanimbala, siya ay allegedly may tanim witness. Ang lupit talaga nito ni Madam Ontiveros. Tapos pag-usapan din po natin itong yung basura sa Maynila. Tangin na yan, shit. Hindi, kasi yung basura sa Maynila, porket binasura yung kanilang mayor, yung siya ni Lacuna, porket binasura siya, parati lang gumanti siya sa mga taga Maynila. Ganun binasura nyo ako di nyo ako pinapanalo. Ibasura ko din yung mga basura ninyo sa karsada. Bahala kayo. Parang ganun na nangyari, di ba? Nako, antayin nyo si Yorme. Pag dyan, naupo na. Sigurado ko, siya mismo ang pupunta dyan at ipapalinis niya yan. Hindi, ako sigurado ako. Sabi ko sa inyo, papuputol kong itong malaking ulo ng ng daliri. Kayo talaga. Ito, malaking ganito ko, yung daliri ko, papuputol ko ito. Pag hindi to si Yorme naglinis dyan sa Maynila, kasi sigurado ako maglilinis yan Sigurado ako. Hindi, walang biro ito Kahit siya po ay kakilala natin, babanatan natin yan si Yorme pag di niya nilinis ang Maynila. Lagi pa naman akong taga Maynila pa naman ako. Ay, nasabi ko tuloy. Anyway, ito, pakinggan natin Pakinggan natin itong komento ni BP Sara Duterte bago yung sagot ni Aling Claire. Pasok. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Ma'am, bobo talaga sila. Ako na sasagot. I am a witness to that stupidity. Hindi, totoo. Yun na nga lang, di ba, tayo umatin ng debate. Hinahanapan tayo ng proof on my own opinion. My own opinion is a conclusion from a report from the mainstream media. Therefore, yung aking conclusion, it's my opinion. Hahanapan ako ng ebidensya. Ebidensya dun sa aking conclusion. Nag-react ako doon sa balita. Yun na yung pinaka-ebidensya, yung balita na mismo. Nag-react ako ng aking opinion. Ngayon, my opinion is not a fact.
It's an opinion. Meaning, I could be wrong. Kasi yung opinion, pwedeng iba rin ang opinion mo doon sa balita. Yeah? Marami tayong kanya-kanyang opinion. Halimbawa, meron tayong nakitang magnanakaw. Itong magnanakaw na ito, hipak na hipak yung muka. Ang conclusion ko, opinion ko ay kaya nagnakaw yan kasi baka gagamitin niya sa pambili ng droga, di ba? Kasi nga hipak na hipak yung mukha. Yun yung aking conclusion. Opinion ko yun. Maaring, pero the fact na nahuli yung tao na yun na nagnanakaw, yung dahilan niya sa pagnanakaw ay kanya-kanya na tayong opinion. Di ba? Maaring mali yun, pero opinion yun. Hindi mo masasabing news yun o facts. Doon pa lang, hindi na nila naintindihan Hindi, di ba nung umatin tayo ng debate, doon pa lang, hindi na nila maintindihan na ang opinion, hindi naman ibig sabihin nun, fact na yun. Kasi may opinion naman siya Kaya siguro nagnakaw yan kasi yung kanyang pamilya may problema. Maaring ganun ang opinion niya. Kanya-kanya pong opinion yun. Siyempre, mahina nga po. Sa madaling salita, Madam BP Sara Duterte, bobo. Gago! I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Mukhang nanggigil si Madam doon Ay, alam mo, sa totoo lang talaga nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng this is the state of the nation. So nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Importante kasi yan Yan ang pinaka-importante. Pag personal, walang ginagamit na pera ng taong bayan. Okay? Ito ang issue dito. Iba yung label. Pag sinabi mong personal at saka official, sa personal, walang ginagamit na pera ng taong bayan. Pag official, may ginagamit na pera ng taong bayan. Official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Yan muna yung ating base fact. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan. Ito naman yung pangalawang fact. Ay holiday o pamamasyal yan. Hindi porket personal ay namamasyal o nagbabakasyon. Kasi that was the statement of Malacanang before. Personal naman, nababakasyon yan. Namamasyal yan. Hindi ho. Pwede naman personal kasi may iba kang agenda doon at ayaw mo nang sabihin. Kaya nga personal. Tanginang, tanga-tanga kasi. Kaya nga personal ayaw mo nang sabihin Pero, ang importante doon, hindi mo ginagamit ang pera ng taong bayan. Pero hindi ibig sabihin ng personal na yun, for whatever reason it is, hindi ibig sabihin nagbabakasyon o namamasyal. Kinungklud kasi nila na personal yan, nagbabakasyon yan, namamasyal lang yan. Hindi, personal, may sarili siyang plano na ginagawa. At this time, hindi ho yung bakasyon. Naintindihan nyo? Maraming personal matter sa buhay, sa opisina. Di ba? Meron kang kunwari, ikaw ay isang ahente ng bisikleta. Halimbawa lang, nag-i-import ka ng mga bisikleta sa bike o e-bike sa Pilipinas. 'Di ba? Pupunta ka ng ibang bansa. Kung official, yung kampanya mo ang magpapadala sa iyo doon. Pumunta ka dito sa bansa na to, bumili ka ng bike, dalhin mo sa Pilipinas para inegosyo natin. Kumpanya sa'yo, nagbayad. So that's an official from your company. Okay? Pero ikaw, halimbawa, personal mo, sandali, magpupunta ako ng Japan. Halimbawa, pupunta ka ng Japan. At may gusto kang mga tingnang bisikleta na maaari mong gamitin at inegosyo in the future. Okay? Pero not necessarily, kaya ka pumunta lang ng Japan is para magbakasyon lang. Hindi yun. Meron ka talagang purpose pa. Siguro titingin ka ng mga ibang panggamit para sa bisikleta o accessories. Kaya lang, since
wala namang official na function o official na event para atinan mo at padala ka ng kumpanya mo, ginawa mo na lang siyang private. Akin na lang to. Personal ko na lang ito. Diba? Hindi ko na ito gagamitin ang pera ng kumpanya. Akin na lang to. Kaya lang kasi meron akong mga gustong i-research doon. May mga gusto akong tingnan doon na in the future maaari kong gamitin. Yun yung sinasabi ni VP Sara Duterte. For whatever reason, it is not a vacation. And second, it is not an expense sa kanyang kumpanya o sa kanyang opisina o sa kanyang gobyerno. Ibig sabihin, wala siyang perang ginagamit mula sa atin. So, tandaan ninyo kung bakit may ganito dito, may ganitong issue dito. Kasi nga, ito yung pambara ni Aling Claire nung nagpunta sa Japan si PBBM nang hindi ini-inform ang media, ni hindi niya alam. So, nung tinanong siya doon, sinegway niya dito sa issue naman ni VP Sara Duterte. Yeah? O, sasabihin na naman ng iba, may nagtanong na media, alam na namin yung palusot na yan. May triggering media dyan eh. O, pagka tinanong nung taga Net25 yung sa Japan o nung taga si GMA, si Iban. Kasi si Iban medyo ganun din eh. O, yung iba, halata naman eh. Pero si Iban at saka yung si Net25, mukhang objective magtanong, di ba? So parang meron silang naka-ready na pag may nagtanong tungkol dito pag medyo sabit na tanong, lagi ninyo i-connect kay VP Sara Duterte para medyo malihis yung usapan. yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Yun. Sa Alam mo kung bakit? Sa tingin ko ito rason eh. Nagtatrabaho pa rin siya. Pero bakit hindi niya ginamit yung pera ng taong bayan o pera ng opisina? Ayaw niya nang mapuna doon sa trabaho niya. Mamaya, gagawan ngayon ng dahilan ni Claire Castro. Gagawan niya ng issue. Tingni. official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Hello, magandang tuloy yung state relation. Yung mga bansang dinupuntahan mo, ito po yung dalawang bansa. With the admiration. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko eh. Bobo kasi sila eh, kaya... Ayun! Ako, madam, hindi bobo. Naintindihan ko kung ba't kayo nasa Australia. Naintindihan ko. Yung mga Duterte supporter, naintindihan din nila eh. Sabi nga dito, kung may common sense ka, malalaman mo eh. Hindi ganito lang, bibigyan ko kayo ng clue. Para lang siya kaalaman ninyo. Siguro naman hindi kayo bobo katulad ng mga nasa Malacanang. May mga bansa na maaaring puntahan o pumayag di umano na si Pangulong Duterte ay doon i-release o i-house arrest o whatsoever na tawag dyan. Kasama dyan ay ang Australia. Then suddenly nagkaroon ng event sa Australia. Tangina, pakabobo na ninyo pag hindi nyo pa naintindihan to. Mga bobo talaga kayo. Tapos, nagpunta si VP Sara Duterte doon. Ang sinabi niya, hindi niya ginamit ang pera ng taong bayan. Ibig sabihin, personal niya lahat. Lahat na expenses, personal niya. Kasi dito, sinasabi pa nung Malacanang, baka siya lang. Sabi nga niya lahat eh. So, kung sino man ang kasama niya doon, personal niya, sarili niya ang nagbayad doon. Walang pera ng taong bayan. Yan yun, another clue yun. Pangatlo,
Hindi siya nagpunta sa Australia para magbakasyon at kumain ng steak o makipagsuntukan sa mga kangaroo. Hindi siya pumunta doon para sa ganon. Ibig sabihin, meron siyang inaayos at nilalakad. Nagtatrabaho siya. O bakit naman sasabihin mo trabaho yun? Remember, she is a servant of the people. And majority of the people wants a decent decent place for Rodrigo Roa Duterte. Another thing, remember, the former president is not just the father of BP Sara Duterte, but he is also a Filipino citizen na hindi nabigyan ng due process at kailangan ngayon bigyan ng due process. So any Filipino pwedeng tulungan ng isang nasa gobyerno. So that wala nang question, wala nang takpera ng taong bayan ang gagamitin. Ang linaw, tanga ka na lang, bobo ka na lang. Wala nang laman yung utak mo pag hindi mo pa naintindihan. Hindi nila naiintindihan. Napapatawa na nga si BP Umupo Sara. sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. Madam BP Sara Duterte, tama po ba ako? Sandali Ito, disclaimer lang. Wala ako nakakausap kay BP sa opisina ng president. Hindi ko sila nakakausap. Di nga nila ako kinakausap Wala akong connection sa kanila kay BP Sara Duterte, hindi ko rin siya nakakausap. Wala din. There was only one time na nagkakita sa Davao, doon lang nagkausap. Pero personally, wala po. Hindi po kami nagkakausap niya. Hindi ko po ka-text yan kahit sino sa opisina ng Vice President. Ba't ko sinasabi yun? Kasi sabihin, ordinaryong Pilipino lang ako na naintindihan ko kung ba't siya nandun. Etong pamalaan nating bobo, pamalahan nating hindi lang bobo, wala nang ginagawa, tanga pa, anak ng weteng naman para mga boyfriend nyo yan Hindi yung mga boyfriend ninyo na habang kayo nagpapakahirap magtrabaho sa labas, lahat ginagawa. Hanggang sumasama na sa mga Koreano at in-check. Hapon. Yung jowa ninyo, nakukumukuya ako sa bahay. Wala na nga ginagawa. Tapos, paglulutuin mo ng itlog, hindi pa marunong. Mantakin mo, tamad na nga, walang ginagawa, bobo pa. Gago! Dumadami ng ganyan ngayon, hindi nyo ba alam? Oo. Dami ng ganyan ngayon. Boyfriend. Pogi nga, tamad naman. Pogi nga, wala naman laman ng utak. Alam nyo ginagawa? Kaya dumadami AIDS Siyempre, kailangan ng boyfriend ng pera din from time to time kasi pag humihingi siya sa jowa niya, binubungangaan siya. Ayun, namamakla. Hindi naman lahat Ikaw naman banat bay. Hindi naman po lahat. Tuloy natin to Ito naman ngayon yung hinahanap kita ng palusot. Hanap ng palusot si Aling Claire. Hindi niya mapaliwanag. Hindi ko alam kung bakit ganun. Tapos, pupunta siya sa ibang issue. Di ba? Kita mo kung paano niya i-divert dahil hindi niya maintindihan yung sinasabi ni BP Sara Duterte, biglang iba yung ibibigay niyang statement. Alam mo kasi, Sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal but that she never used any government money. And speaking of, yun po. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low.
Never Kita nyo yung sagot niya? Ang galing ng sagot niya, no? Meron kasi sinasabi si BP Sara ganito, bobo. Totoo ba na bobo kayo? Sana ganun yung tanong. Ayaw pa kasi indiretso yun ng media. Bobo po ba kayo? O bobo talaga kayo, no? Ganun dapat ang tanong. Kaysa na sinagot ni Aling Claire, ano sabi niya? Hindi na niya, ano sinabi niya? Emotional kasi si BP Sara Duterte. When emotions are high, di ba? Intelligence is low. Kayo, madam, ito. Ako na sasagot. When emotions are high, you are slow. Totoo. Madam, medyo mag-upgrade na po kayo ng PC ninyo. Mukhang naka-Celeron pa po kayo. M4 na po ginagamit ngayon ng mga matitikas. Naka-Celeron pa po ata kayo. speak out of anger. Dahil maliwanag So, yun lang yung dahilan niya. Galit lang daw si VP Sara Duterte. Yun ang ano niya, yun ang kanyang konklusyon. Hindi niya sinasagot yung bobo. po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi Personal. natin question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. No! Diyan ka ng kamali. Ating, wala siyang sinabing official function. Kung ako abogado, pakukulong talaga kita. Hindi, alimbawa lang kung tayo nasa korte, kulong ka sa akin. Your Honor, ganun ako sa korte. Wala pong sinabi yung kliyente ko ng official function. Pinlay na, kaya nga natin pinlay yung video eh. Huling-huli siya dito eh. Do not play words. Alam nyo kung bakit ko nahuhuli si Aling Claire? Sabi ko sa inyo, personal. Personal ko siyang nahuli, napahiya doon sa guesting natin sa TV5. Sinabi ko daw, di ba, na may nagkumausap sa akin na something like that. Alam mo, on the spot ko siyang kinurek eh. Ma'am, wala po ako sinabing may kumausap sa akin. Sabi ko, opinion ko ito. Walang kumausap sa akin. Bakit yung sinasabing may kumausap sa akin? Kita niyo yung sagot niya, bigla niyang kinabig. Naghanap siya ng lusot. This time, inuulit na naman niya. Kay BP Sara Duterte, ang swerte niya, wala dyan si BP Sara Duterte. Kung hindi, tablado siya. Mantakin mo, sabi niya, binago daw ni BP Sara Duterte from personal, meron daw siyang official function. When you say official function, ibig sabihin, yung trabaho ng opisina niya. Meron ba sinabi si BP Sarang ganun? Wala. Ang sinabi lang ni BP Sara Duterte, to be clear, ito'y personal, walang pera ng taong bayan na ginagamit dito, pero hindi ako nagbabakasyon. Yun ang sinabi ni BP Sara Duterte. Ano sinasabi mong opisyal? Hindi, di ba? Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon. Tingnan nga natin. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan ng sorya. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng... This is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal
to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Nakita niyo yung mukhang yan? Oh, nasungitan tuloy kayo. Oh. Hindi, wala akong biro. Kasi kaya nga sinasabi ko nga sa inyo di ba? Yan ang problema kasi. Ang linaw-linaw Personal ito, walang pera ng taong bayan, pero nagtatrabaho ako. Hindi ako nagbabakasyon. Ito, ano sinasabi niya? Official yan, official function yan. Hindi nga officially kasi nga walang perang ginamit ng taong bayan o ng opisina. Po dito ng ethical and accountability concerns. Naks naman, naging ethical and accountability. Tinan nyo, may binabasa siya. Alam niya kung bakit? Hindi ko alam kung notes niya yan o may nagko-coach sa kanya. Parang lumalala na yung ni Ontiveros, no? Yung meron nagtuturo. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At kailan niya sinabing hindi ito personal trip? To si Aling Claire, talagang halatang halata no? Sorry pero grabe sagad sa buto yung nyo yung pagbabago nyo ng mga salita ni VP Sara Duterte. Official function, saan nyo nakuha yun? Ngayon sinasabi nyo naman, hindi ito personal trip. Saan nyo nakuha yun? Kakasabi niya paulit-ulit Personal niya kasi hindi gumamit ng pera ng taong bayan. hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang personal trip. May gastos po ba sa pag-post? Yun yung totoo. May gastos po ba sa pag-post? Nagbabayad po ba? Nakakita po ba kayong in-sponsored po yan? At kung sakaling sponsored, alam niyo po ba kung kanino galing yung pera? Kung personal money. Pero hindi wala pong ganun. Hindi ko alam So, Pati Facebook page, pinakikialaman nito. magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. Hindi, ikaw lang ang confused. Walang iba. Ikaw lang. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya yung nagtatrabaho bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang... Sino ba nagsabi sa yung official? May sariling mundo ito. Ma'am, sumasama ka na ba sa trip ng first family? Sama-sama na ba kayo? Kasama ka na sa ano nila? Sa party nila? Bakit kung ano sinasabi mo? Official functions sa Australia. At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Personal nga, tapos kailangan mo iulat kung sinong kasama niya. Ay nako, ito si Madam Claire. Hindi ko alam, first time ba nito magtrabaho sa gobyerno? First time niya ba magtrabaho sa gobyerno? Hindi kasi pag ikaw,
Alam ko po yan kasi nung panahon niya na nasa opisina si Mocha noon, humihingi yan ng travel authority. Di ba? Ngayon, i-indicate mo doon, ito ba ay personal mo at kung official mo, ano ang purpose doon, may budget ba manggagaling sa opisina mo, nakasulat yan lahat doon. Okay? Ito kahit official. Kahit official function, pinadala siya mismo ng opisina, hindi naman obligado na sabihin kung sinong kasama mo. Unless yung kasama mo ay another official, siya ang magpapaalam para sa sarili niya. Hindi mo ipapaalam yun. At kasama ko si ganito Wala kang pakialam doon. Siya ang magpapaalam ngayon. 'Di ba? Unless nga nasa loob mismo ng opisina mo 'yun, under mo, kasama mo ito. How much more? Halimbawa, how much more kung ito ay personal na lakad? Ibig sabihin, walang pera ng taong bayan. So you cannot question anyone kung sino ang kasama ni VP Sara Duterte. Ganun din. Halimbawa lang, sabihin na natin, okay? Sabihin na natin na meron siyang kasama at yung mga kasama niya, official function. Ano na natin, i-assume na natin yung kahibangan ni Madam Claire. Ang dapat na sinisita nyo, hindi si VP Sara Duterte, yung mga kasama na official din. Assuming meron assuming meron. Ibig sabihin, ang may kasalanan yung tao, hindi si VP Sara Duterte. Pero wala nga. Yung kanyang lakad niya, personal lahat. Mga kasama niya, personal din. So wala. Sasabihin, badat ba? Paano yung security? Paano yung, halimbawa lang yung mga pulis na naka-assign? Madam, wala na po kayong pakialam doon. Yung mga pulis na yon, kung sino man naka-assign sa kanya, magpapaalam yun dun sa unit nila. At dun sa unit nila, sasabihin din nila, kasi lahat siya may travel authority. Hindi ko alam kung functioning police or AFP yan, magpapaalam yan sa kanilang commander. At ilalagay nila doon, is it personal na lakad or official lakad. Tapos tatlagay din doon sino magbabayad nung mga ticket. Alam nyo naman yan para namang hindi kayo nasa gobyerno, madam. Alam mo, ito lang suggestion ko sa iyo Mr. BBM. Pwede bang isama mo itong babaeng to? Kasi walang kaalam-alam sa nagaganap sa loob ng gobyerno. Pwede mo bang isama ito nang maintindihan niya kung ano yung personal at official function? Kasi po, naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na po magulat. Madam, wala siya sinasabing official function. Ikaw lang nagsasabi niyan. Ito si madam. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niyang iulat kung anong ginawa niya. So, dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya, muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Kakaiba ka talaga, madam. Sabit talaga Tapos may pakot-kot ka pa. Bayan o sarili? Alayo mo, madam. Kaya pala frustrate sa'yo si VP Sara Duterte. Ganun, Yung example mo ng bayan o sarili o yung negosyo, hindi nga ba bayan o negosyo? Alayo Panuurin mo nga yung General Luna. Hindi in fairness kasi, para lang malaman ninyo, ako po, yung General Luna siguro mga more than 5 times kong pinanood yun. Kasi talaga napakaganda at meron talagang meaning yung bawat bitaw doon. And pag sinabing bayan o sarili, di ba? Yung tinutukoy ni General Luna doon, kasi yung nag-aaway-away yung gabinete ni Aguinaldo. Hindi ko alam kung cabinet pa tawag doon, pero kasi may mga negosyante doon, di ba? Ang iniisip nila negosyo Kaya nga ang sabi ni General Luna doon, bayan o negosyo
bayan o sarili, di ba? Kasi nga, more on money matters. Anong connect doon sa trip ni BP Sara Duterte? Ang linaw-linaw na nga, wala siyang ginamit na pera ng taong bayan. Tapos, bayan o sarili? Magko-quote ka na lang, mali pa! Gago! Kaya po kayo nabibintangan na na ob-ob eh. Lang din po, she also said that she's the frontrunner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the frontrunner and that it's the intent of the president to stay in power. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bayan, ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Diversionary tactic? Anong ina-divert? Oh my golly, sumakit ang ulo ko sa'yo. Sumakit ang ulo ko sa'yo. Akala ko pinaka na si Attorney Kabutas eh. Diversionary tactic. Ibig sabihin may dinadivert. Ano dinadivert ni BP Sara Duterte? By going there, anong dinadivert niya? Impeachment? Sumasagot nga sila eh, tapos ida-divert. Sakit nyo sa bangs, madam. Baka kayo ang nagda-divert sa issue lagi ni BP Sara Duterte mula doon sa tanong, kasi tandaan ninyo, nanggaling itong tanong na to doon sa pagpunta ni BBM sa Japan nang hindi ini-inform ang media na hindi man lang nito alam, nalaman na lang niya paalis na. Yun yung talagang issue dyan. Tapos napunta sa bakasyon ni BP Sara Duterte. Tapos si BP Sara Duterte pa ang nag-divert. Gago! May na-divert ba sa issue ni BP Sara Duterte? Lahat na nga ng... Alam nyo, ang laman ng social media, walang iba kung hindi si BP Sara Duterte. Impeachment, ombudsman, ICC, si Duterte. Sila na nga lang ang topic sa buong political sa social media eh. Political issue eh, di ba? Isipin nyo, wala nang ibang topic o hindi ang mga Duterte. Asan na diversion dyan? Diversion ba yung magbintang kayo ng kung ano-ano? Kayo nagbintang eh. Ina naman eh. Gets nyo? Kayo ang nagbibintang. Kayo ang nagsasabing nagbabakasyon. Kayo ang nagsasabing, official function na ngayon. Kayo ang nag-a-accuse. Tapos si BP Sara Duterte ang nagda-divert. Ewan ko. Siguro maganda maging spokesperson ka ni Leni Robredo. Gago! Thank you po. Thank you, Ivy. Follow-up question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, under government. Yusek, doon sa travel pa rin ni BP Sara, may kung kasi ang alam natin, whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Sino ba ang nag-issue ng travel order? Humingi po siya sa Office of the President at siya naman po ay napayagan. Pero kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito.
manggagaling. So, sabi nga, Delegado under OBP ha. Pero security galing yan sa police o kung sino man yung security niya, yung unit nila. Oh. kanya po, official function ito. So, kailangan niya po mag-report sa taong bayan kung sino-sino yung kanya mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Ito sa part ng official Halatang tanim yung ano, no? Halatang tanim yung question. Obvious? trip niya, obligado siya na magpasa ng liquidation. Yan, liquidation na. Ay. Di ba, remember, nagtatanong Radyo Pilipinas, ano to? Government-owned station. Liquidation na. Ang tigas ng ulo? Kasasabi lang, siya ang gumastos. Bakit ko liquidate? Bakit ko liquidate ang sarili kong pera? Anong pakialam nyo sa pera ko? Hindi, I mean, kunwari ako si VP Sara Duterte. Yun ang sasabihin ko, anong pakialam nyo sa pera ko? Sinabi niya po kasi, official functions, kasi kung hindi Wala nga siya sinasabi. Ikaw lang Nagigigil ako. Ikaw lang ang nagsabi ng official function. po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue. O alam mo naman pala eh. Sinabi niya, di ba, sarili niya, pera niya, walang ginastos ang taong bayan. O di wala naman palang issue. Ikaw mismo nanggaling sa'yo. Hindi ko alam bakit mo siniksiksik yung salitang official function na hindi naman sinabi ni VP Sara Duterte. Nanggigigil ako. Pigilan niya ka. Nanggigigil ako. Nanggigil tuloy si Babalo. But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia, so kailangan niya pong mag-report di lamang po sa gobyerno, sa taong bayan. Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So ano ang naging result nito para sa taong bayan? So yun po yung pinaka-importante doon. At so yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. Ayan na. Ang ganda ng tata. Yusek, i-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. So, Bakit si itong taga na 25, naiintindihan niya? Sinasabi niya, Madam, sabi niya personal yon. Kaya lang nagre-react si VP Sara Duterte kasi sinabi niyo bakasyon. Ang linaw oh. Buti pa si Madam naintindihan niya. So yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. Eden Santos, a name, Eden. Yusek, i-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung... Nabanggit niyo po kasi ay? Bakasyon. Yon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. Kaya sumagot si VP dahil sa issue ng bakasyon. Madam, ikaw ang nag-akusa na nagbabakasyon siya. Sinagot lang ni VP na hindi ako nagbabakasyon, hindi ako namamasyal, hindi ako nag-swimming, hindi ako nakikipagsuntukan sa mga kangaroo doon. Ako po ay may lakad dito na iba. Pero personal ito. Personal. Pag sinabi mong personal, ibig bang sabihin ito personal? Pag sinabi mong personal, sarili ko lang to. So it's personal, pero hindi ibig sabihin namamasyal or holiday po yon. So ano po paano nyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal. Personal nga? Shit! Ay. Hindi pang sarili. Ano po? Pampakalma ko ito. Nagtatrabaho po ba siya?
o bakasyon talaga? On leave ba siya? So dapat po si VP Sara mismo ang magliwanag niyan. Hindi niya kailangan liwanagin dahil malinaw sa amin lahat. Ikaw lang ang nagpaparatang ng kung ano-ano. Bakasyon, on leave naman ngayon. Ikaw lang ang nagbabanggit niya mga yan. Ang linaw na sinabi ni VP Sara Duterte, this is personal and personal money ko ito, personal ito. Ikaw ang kung ano-anong inaakusa mo, baka mamaya biglang lalabas na dyan, baka nagsha-shopping siya. Baka nagra-ride siya. Wala eh. Wala yan. Di ko alam kung saan mo nakukuha yan. Tapos, gusto mo ipalinaw doon sa tao? Anong klaseng kahibangan yan, madam? Ikaw ang nag-aakusa, tapos ipalilinaw mo sa tao? Oh, ipalinaw mo nga. Oh. O, halimbawa sinong dito? Sinong nagbasa ng carpet dito sa banyo? Siguro naligo ka dito sa carpet, no? Ipaliwanag mo nga kung paano ka naligo dito sa carpet. Sandali. Ikaw ang nagsabi na naligo ko doon sa carpet, tapos ipapaliwanag ko kung paano ako naligo sa carpet? Inassume mo na kagad na porket may basa, inassume mo na kagad na naligo ako sa carpet. Tapos gusto mong paliwanag ko kung paano ako nakapaligo sa carpet. Ikaw nagsabi niyan eh. Oh, ganun din yun. Ikaw ang nagsabi ng bakasyon, ikaw ang nagsabi ng on leave, tapos gusto mo ipaliwanag ko na nagbabakasyon ako? Anong kalokohan yan? Ikaw nagbintang, gusto mo ipaliwanag? Anak ng weteng naman, oh. Sa atin, dahil magulo po ang kanyang mga salita. Hindi magulo, ikaw lang ang naguguluhan. Kasi nga po, sabi nga ni VP Sara Duterte, bobo daw kayo. Thank you. Maraming salamat, Eden. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Lilihis lang po ako ng topic sa... Oh, iba na yan. Oh, lilihis na daw si topic si Kasi halatang sinasalsal na daw. Ay, nako. Medyo, ito si Ivan, medyo objective din ito. Nakikita ko yung mga tanong nito eh. Minsan tumatawa na nga ito eh. Siguro kaya lumihis na siya sa topic kasi alam niyang sinasalsal lang eh. Ang daming mahalagang topic na pag-usapan. Bakit siya ang pinag-uusapan? Di ba? Ito pa, pag-usapan naman natin to. O yung, di ba, kahapon may nabanggit po si pangalan nito, si Attorney Topacio, yung tungkol doon sa Farmally na false witness. O ito, papakita ko sa inyo ha. Yung di umano alleged na false witness ni Ontiveros sa Farmally. Ako si Jamie Vegas, nasa 8 gulang at residente ng Pasig City. Kasamahan ko si BJ Almira sa Farmally Pharmaceutical Corporation bilang warehouse man. Nanonood kami ng FB ng programa ni Senadora Risa Ontiveros tungkol sa tulong medikal. At kami ay nagpadala ng ID na mga video para makakomply sa kanilang requirements. At nangyari nga iyon, na-approve nga si BJ at pinadalahan siya ng pera by GCash na 2,500 dalawang beses. At napapanood ko at nakikita ko, nakausap niya by Zoom si Senadora Risa Ontiveros at Jay Bequema. Sa utos ni Senadora Risa Ontiveros na gawing testigo para sirain ang gobyerno at ang kumpanya ng Farmally Pharmaceutical Corporation, ay pinilit na papirmahin sa isang dokumento si BJ para katunayan tumanggap siya ng pera. Hanggat hindi gumagawa si BJ ng video at hindi siya pipirma sa dokumento o affidavit, ay hindi nila ibibigay yung pera. At nagkagulo na nga ang pamilya ni BJ. Nag-away na sila ng kanyang
asawa, ng kanilang pamilya, at natakot na dahil sa pwede siyang kasuhan ng grupo ni Senadora Risa Hontiveros dahil sa tumanggap na siya ng pera at itong huli ay gusto nga nilang pabagsakin ang gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte at ang Parmalee Pharmaceutical Corporation. Kaya po lumabas si BJ, nabayaran po siya para siraan si Miss Mago at si Parmalee. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ ay si Attorney JB Kema, abogado po ni Miss Hontiveros. Yan din yung binanggit nung witness no na itong huling witness si Rene, di ba? Yan din yun eh. Ewan ko kung ito, tandaan nyo, nangyari ito nung panahon ni Pangulong Duterte. At ang motibo nga nila, pabagsakin ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Grabe, no? Hindi, ako ito lang sabi nga ni Atty. Topacio, may consistency. O may pattern, di ba? Yun yung word na ginamit niya. May pattern. Same people, same tao nag-aasikaso. Ito din yung nag-aasikaso. Di umano, allegedly. Ito rin daw na nag-aasikaso sa kanila at nang bibigay ng pera na nasa opisina ni abogado mismo ni Senator Hontiveros. Ito ba yung bumubulong-bulong din? Yung nasa gilid? Di ako ito din ba yun? Abay, parang siya pala ang nagpapatakbo kay Hontiveros kung totoo ito, ha? Kasi siya na nga yung bumubulong-bulong eh. Tapos siya pa, nako, totoo kaya ito? At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bekema. Yung po mismo ko nagtatrabaho sa warehouse at alam ko po yung ginagawa namin ay tama at wala pong nangyayaring anomalya. Sana inisip mo lahat ng sinabi mo na paninira, pinagpalit mo yung pakikisama ng lahat sa'yo, siniraan mo si Miss Mago, sinira mo yung tiwala sa'yo ni Parmalee, para sa halagang magkano, sinira mo lahat, para lang sa malit na halaga. Nagpakasira pa sa pera, sana magsabi ka ng totoo. Kaya po namin patunayan dahil sa loob po ng production na wala pong ganun. Grabe, no? So, ayan, no, pinakita lang natin kasi papasinungalingan natin dapat si Topacio. Baka hindi totoo yung sinasabi ni Atty. Topacio eh. Eto, pinakita ngayon natin yung witness na sinasabi ni Atty. Topacio na binayaran din. Actually, maraming pang binanggit si Atty. Topacio dun eh. Di ba? Meron pa ngang lumalabas yung kay Corona rin daw eh. I do not know. Malay mo, makikita natin yan one of these days yung video na yan. Grabe talaga. Hindi, ito pansinin ninyo tama yung obserbasyon ng ibang vlogger. Hindi dinideny ni Hontiveros na yung taong nagsalita ay si Rene. Pansinin nyo wala siyang denial. Basta sinasabi lang niya, hindi, magsasampa kami ng kaso. Magsasampa kami ng kaso o baga kami. Hindi niya sinagot yung mga aligasyon doon. Kasi kung ikaw, hindi totoo yung sinasabi sa'yo, sagutin mo na lang yung aligasyon. Ito, point by point. Ano sinasabi mong ito? Wala akong ganito. Hindi ito. Ganito, ito. Diba? Hindi yung, sampahan kita kaso. Sampahan kita kaso. Ay, sana man lang sinabi niya, hindi naman yan si Rene. Ibang tao yan. Hindi rin niya sinabi. So, di para mo na rin sinasabing, talagang siya yun. Sasampahan kita ngayon ng kaso. Di ba? Hindi natin alam anong mangyayari sa mga susunod na araw. Ito, panoorin nyo ito Halos 100 truck ng basura ang nakuha mula sa mga kalsada sa Maynila sa loob lang ng isang araw. Yan ang pangakong susolusyonan ni incoming Manila Mayor Isko Moreno. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa kuha ni incoming Manila Mayor Isko Moreno, tambak ng basura ang tumambad sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Halos masakop nito ang kalsada. Walang madaanan ng mga sasakyan. Samot-saring plastik, kahoy at halo-halo na ang mga nabubulok at di nabubulok. Pinuntahan din yan ng News 5
Bukod sa kahabaan ng Mel Lopez Grabe, Boulevard, nagkalat din ng basura sa magkakahiwalay na lugar sa Maynila, gaya na lang sa Kapulong at Dagupan Street. Ilang araw na ang problema ng mga residente dito sa Dagupan Street yung tambak ng basura sa kanilang lugar. Bagamat kahapon daw may mga kolektor na dumating na at kinuha yung ilang mga basura dito, kitang-kita naman na may mga natitira pa at ang pangamba nila, baka makaapekto yan sa kanilang kalusugan pati na rin sa kanilang hanap buhay, kagaya na lamang ng mga kainan malapit dito. Ang lugawan ni Rene, apektado dahil sa harap mismo nila na iwan ang tambak ng basura. Nung nakarang araw, 3 araw nakastock yung basura bago nakuha O ito bago lang yan. Maho talaga. Sana makuha ng basura yan araw-araw para malinis yung palagi yung kalsada. Apekto sa sa aming panininda Ganyan din ang sitwasyon sa kahabaan ng De La Fuente Street sa Sampaloc. 3 araw hanggang 1 linggo raw bago makolekta ang mga basura sa Maynila. Kaya hindi na nakapagtataka kung pati ang campaign posters noong nakaraang eleksyon ay kasama rin sa nagkalat dito. Bukod sa kalusugan, pangamba pa ng mga residente na baka matagalan pa bago ma-dispose ang mga basura lalo't tag-ulan na. Bahain pa na. Mantakin mo ha, pag yan biglang nag-ulan, nagbaha. Ay nako, baka sasabihin nyo, ba't walang ginagawa si Yorme? Hindi pa po si Yorme, ang mayor ng Maynila. Nanalo pa lang po siya. After June 30 pa siya. Ito talaga, di ba yung sinasabing issue na kay Hani Lacuna? Itong kinatalo ni Hani Lacuna O kaya nga siguro nung natalo siya, ganun. Ganun ha. Hindi ko nakukunin yan. Hindi ko nalilinisin yan. Tinalo niyo ako hindi niyo ako binoto Baka ganun na nangyari dyan. Kaya, hindi, sa tingin ko dahil nga sabi ko nga sa inyo dahil nga binasura niyo siya sa Maynila, hindi niyo siya ipinapanalo, gumantid din siya sa basura. Inayaan niya yung mga basura dyan. Ng Maynila, nagsagawa naman ng paghahakot ng basura ang MMDA. Sinalumunan nila ang dapat sana'y tungkulin ng Manila LGU. Nagkaproblema raw kasi ang Maynila sa kontraktor ng basura. Sa isang araw, umabot sa 78 truck ng basura ang nahahakot. Giit ni Manila Mayor-elect Isko Moreno, ito agad ang bibigyang pansin niya sa unang araw ng kanyang pagbabalik. Sinusubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang kampo ni outgoing Manila Mayor Hani Lacuna, pero wala pa rin siyang sagot. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan May pangako. Sabi nga ni Yorme, ang laway niya, di nabebenta. Tingnan natin. May pangako si Yorme. Unang araw ng kanyang pagbabalik, yan ang una niyang lilinisin. Yorme kasi nakasulat. Nakasulat yan sa kanyang status, sa kanyang page, official page. Ang sabi niya dito, basahin ko. Today, June 26, 2025. Nakakalungkot na sitwasyon ng ating lungsod. Natanggap ko din po ang mga panawagan nyo na iba't ibang bahagi ng buong Maynila. Pumanatag po kayo, re-resolvein po natin agad yan. The moment we assume office on June 30, 2025, 12:01 p.m. Fourth tweet down. Titingnan natin. Kasi yung fourth tweet sa Kamara, hindi naman nila ginawa Buti pa sa Senado, ginawa nila yung fourth tweet. Doon sa Kamara, yung hindi nga fourth tweet nakalagay doon, immediately. Ngayon, titingnan natin ito. Kasi sabi niya dito, agad-agad. Yan. Ang English ng agad ay immediately. Ang English ang Tagalog ng fourth tweet, hindi agad-agad. Kahit i-google ninyo. Ang fourth tweet, gagawin niya as long as naka-schedule na. Yun na yung kasunod, fourth tweet. Pero pag sinabi mong agad, immediately yan. Titingnan natin ang tigas nito ni Yorme Sabi niya, June 30, 12:01 p.m. Anong araw ba yun? Puntahan ko kaya si Yorme doon ng araw na yon at bubulabugin natin siya. Kaya lang, anong araw ba yun? June 30. June 30, Monday yan. 12:00. Tulog pa ako dyan. Gago! Titignan natin. 12:00 sa Lunes kung siya ay magtatrabaho nga dyan.
Alamin natin. Chotomate, malalaman natin yan. Pero ako, sure ako dyan. Pag si Yorme nagsalita, sure ako dyan. Hindi, alam naman natin eh. Alam naman taga Maynila yan. Kahit sinong tanungin mo, ako laman po ako ng Maynila eh. Kahit sinong tanungin mo sa Maynila, pag tinanong mo ano problema ngayon dito, mula nung nawala si Yorme, basura. O bakit? Kasi si Yorme nun talagang nilinis ang Maynila. Yun na yun eh. Wala nang ibang ano eh. Oo, may mga iba pa siyang, marami pa siyang ginawa. Pero ito talaga yung pinaka, yung tatak niya eh. Pag sinabi mong Yorme, nilinis ang Maynila. Diba? Kasi naman, kahit sa personal niyang hygiene, makikita mo naman, napakalinis nung tao na yun eh. Ang pugi-pugi. Hindi, ang pugi-pugi. Talaga na Yorme, pugi-pugi nun. O, di ba? Kaya bagay sa kanyang personality. Malinis na tao. Mukhang mabango. Meron kasi yung yung mukhang mabaho. Tanong nyo kay Jay Guevara. Yung kahit naman naligo, mukha pa rin mabaho. Hayop ka ba, Nadbay? Gago! Huwag yung itatag si Jay Guevara na sinabi ko yun, ha? May maganon eh. Meron naman yung kahit walang ligo, mukhang mabango pa rin. Ganun tao eh. Ay, wala sa kulay yan ha. Hindi porket maitim ha. May mga maitim naman na mukha pa rin mabango eh. Parang katulad ko, ganun. Biro lang. Anyway, yan po. Sigurado po tayo ha. Abangan ninyo. Sigurado ko tatrabauhin ni Yorme ito. Kasi pag hindi niya tinrabaho ito, kahit kakilala natin yan, naku, pupunahin natin, ikikriticize natin yan. Pero hula ko, niya yan, aayusin niya yan agad-agad. Ha? Okay, maraming salamat po. Kita-kita uli tayo sa susunod na video.